Tuluyang sumiklab ang World War sa pagitan ni House Majority Leader Sandro Marcos, anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte, ang anak naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang umatake si Pulong matapos akusahan si Sandro na siya umanong pumili kay Isabela Representative Faustino Boji III bilang kapalit na nagbitiw na si dating Speaker Martin Romualdez. Aniya, cover-up lamang daw ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Hindi naman nagpahuli ang batang Marcos na tumugon na naku baka style niya yun nung anak pa siya ng Pangulo. I can assure you, consultative kami with party leaders. Kung nagpakita sana siya sa trabaho at session, nakita niya yun pero siguro busy pa siyang hanapin kung saan napunta ang 51 billion peso flood control funds sa distrito niya. Mabilis namang kumontra si Pulong. Walang ghost projects dito at hindi 51 billion pesos kundi 49.8 billion at lahat accounted for. DPWH Region 11 already clarified that ang taong bayan ang naghahanap na resibo, hindi ako. Kung tunay kang malinis, ipakita nyo ang transparency sa distrito nyo din. Dagdag pa niya, dapat mas tutukan ni Sandro ang trillion sa ninakaw umano ng tiyuhin niyang si dating Speaker Romualdez at ni Representative Zaldico imbis na siya ang tirahin. Patutsada pa ni Pulong sa Marcos Jr. father and son tandem, kung tunay ka malinis, gentleman, magpa-hair follicle drug test muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago ha, gaya ng BFF mo sa Davao. Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. But kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Yan ang sagot niya sa banat ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent.